Okay mga bro, welcome back ulit sa ating mga video. Bali mayroon na naman tayong gagawing isang portable na kwan dito mga bro, inverter na may naka built-in na battery sa kanyang loob. Ayan oh. Ayan, bali yung kanyang battery mga bro ay 12 volt. Bali sabi ng may-ari mga bro ay nalubat na raw ito at nawala ng power. Tapos wala siyang output dito sa kanyang 220 volt sa kanyang output. Ayan. So bali ang problema lang dito mga bro ay yung kanyang output ay 220 volt. Bali kuan lang siya 50 Hz. Medyo mabagal yung kanyang pitik o yung kanyang cycle mabagal. Ayan, bali kuan ito, hindi kaya ang washing machine. Titignan natin yung kanyang loob mga bro. Ayan, bali ang main na problema nito ay natanggal yung kwan dito, yung sulbungan ng jack o saksakan ng jack. Ayan, nasunog daw sabi ng may-ari at umusok. Okay, buksan natin mga bro. Subukan natin buksan kung magagawa natin. Okay. Bali hindi pa nabubuksan mga bro yung kanyang warranty. Ayan, tayo pa lang yung unang nagbukas nito. Okay, tuklapin natin. Ayan yung kanyang laman oh. Bali ito mga bro yung kanyang battery. Ayan oh. Ibang klase yung kanyang battery. Okay. Check natin kung may laman pa yung kanyang battery mga bro. Check natin. Ay, subukan pala natin i-power nga. Power. Ayun. Oops, nag-power tapos namatay na siya. Nag-off. Check natin kanyang battery. Bali mayroon lang siyang 5 volt mga bro, mababa na. Diskargado na yung kanyang battery. Pero subukan natin kung makaka-recover yung kanyang battery. Okay, tanggalin muna natin yung tester natin para hindi sagabal. Gagawin natin, papalitan muna natin yung dito, yung jack niya, yung natanggal. Nasunog daw sabi ng may-ari. So may kumakalog dito oh. Ayun. Ito yung kanyang positive mga bro, yung titi-titi niya oh. Mapapansin nyo yung kanyang female jack. Palitan natin ng ganito oh. Ayan. Baklasin natin yun. Okay, subukan natin tanggalin. Ayan, bali ito na mga bro. Bali may nakita pa tayong problema niya mga bro. Itong capacitor niya lumubo. Ayan oh. Ayan, papalitan pa natin yan. Yung sa output ng kanya ito, inverter. Output capacitor niya. Papalitan natin mamaya yan pag napalitan natin yung female jack natin. Okay. Ito, dito natin siya ikakabit oh. Ayan. Bali ko convert na lang natin to mga bro. Ayan oh. Gawa na lang natin ng paraan dahil wala tayong yung pamalit nung katulad nung natanggal. Convert na lang natin. Ang gagawin natin, yung unat natin to. Ganyan. Ayan. Ayan, naunat natin. Susulbong na lang natin doon o isusuot natin. Okay, ganyan. Tapos ito naman dudugtungan na lang natin ng itong ground nya ng magnetic wire. Ayan,
Yan, pinagsama ko na at paghihinangan natin yan para matibay. Okay, subukan nating isuot. Ayan, nakuha na natin mga bro, naisuot na natin. Subukan nating hinangan. Okay, nahinangan na natin mga bro yung kanyang positive. So dito na lang tayo kukuha mga bro ng ground natin sa malapad. Magbubukas tayo. Bubuksan natin to. Kukuskusan natin. Para mas matibay. Okay. Nakuskusan natin mga bro. Ayan. Hinangan natin. Okay. Tapos jumperan natin mga bro ng magnetic wire na kahit siguro mga kuwan number 18, pwede na yun, o 16. Okay, hinangan natin mga bro ng magnetic wire. Ito yung kuwan natin wire. Ayan o, number 18. Tapos pakapit natin dun mga bro. Okay. Tapos putulin natin. Yan. Tulak natin dun sa ground natin. Tapos hinangan natin mga bro dun sa ating mismong ground. Okay. Ilis lang natin. Baka may ground sa ibang linya. Ayan. Tapos ang mangyayari mga bro, papalitan muna natin yung kuwan natin bago natin testingin. Tanggalin natin yung inverter natin. Palitan natin yung lumubong capacitor. Okay, ihang natin yung kanyang inverter. Ito nga pala yung salamin ng LED nya. Okay, tanggalin natin yung capacitor. So bali ito yung capacitor natin mga bro, 22 UF 400 volt. Ayan, papalitan natin, lumubo oh. Ayan oh, lumubo siya. Okay, palitan natin, kuha tayo ng pamalit. Okay, ito yung pamalit natin mga bro. Pero bago natin kakabit, pahigupan muna natin ng soldering pump itong kuha natin. Bali yung dating nakakabit mga bro ay 22 UF 400 volt. Tapos yung ikakabit natin eto 47 400 volt. Pwede lang yan. Okay, mas maganda, mas matibay. Hindi baling tumaas yung kanyang microfarad. Okay, kabit natin. Okay, hinangin natin.
Okay, subukan natin i-ikon ngayon, ilapat natin at titestingin natin bago natin i-ikon, itutornilyo. So lagyan muna natin pala mga bro ng temporary na isa na tornilyo para ano, baka mag-ground, para hindi lumipat yung board. Okay. Susubukan nating i-charge mga bro. Ayan, may pasama siyang charger na ano, pinasama ng may-ari. Ito. Subukan natin isaksak. Ayan. Nagkulay green siya. Subukan natin i-charge ngayon. Ayan. Obserbahan lang natin mga bro kung nag-charge siya. Subukan natin i-power ngayon. Yun natin. Ayun. Bali mayroong mga bro, voltahe yung kanyang battery 9 volt. So 20% pa lang yung charge ng kanyang battery oh. So obserbahan natin mga bro. Ayan oh. Ayan. 20% yung karga ng kanyang battery ah. Okay, bali ang mangyayari mga bro ay i-update ko na lang kayo, ibabalik ko na lang siya yung mga tornilyo, tapos yung takip niya i-update ko kayo kung makaka-recover pa yung kanyang battery. Ayan, tapos titestingin natin yung kanyang inverter. Ayan mga bro oh. Nadagdagan yung laman ng kanyang battery, naging 40% na on, naging 2 bar na siya. Okay, so ganun na lang mga bro, i-update ko kayo kapag naka full charge na siya. Okay mga bro, bali update natin sa ginagawa nating power station, mini power station. Ayan, bali ang kanyang kwan lang, ang kanyang inverter ay nasa 500 watts lang yung kanyang inverter. Ayan, so bali kwan na siya mga bro, 60%. Ang kanyang voltage ay 10.5. Subukan natin i-on yung kanyang inverter, mag-on. Ayun, nag-on na yung kanyang blower. Ang kanyang output ay 220 volt. Frequency 50 Hz. Ayan, mabagal lang yung kanyang mga bro. Okay, i-test natin kung mayroon siyang output. Okay, check natin. Ayan, bali mayroon siyang 219. Ayan, umiikot na yung kanyang blower. Okay, subukan natin pag-charge sa cellphone. Saksak natin tong charger, tapos testing natin tong cellphone kung magsa-charge. Nasa pa lang yung kanyang 10.3. Testing natin, umandar naman na siya. Try natin. Ayun. Oh, ayos mga bro. Okay, so ayos na mga bro yung ni-repair natin na portable power station na 500 watts. Okay, so ganun lang mga bro. Sana ay nagkaroon na naman kayo ng konting idea sa video ito, at maraming salamat ulit sa inyong panonood. At kung bago ka sa aking channel ay magkalimutang mag-like, share, subscribe, at pakihit na rin ang notification bell para ma-update kayo sa mga bagong video ni Laritech. Okay,